Hi! Another baon serye. Nung Monday pala ito at sorry hindi ako nakakapag-upload kasi medyo masama talaga yung pakiramdam ko. Medyo nape-pressure talaga ako sa buhay ngayon. Siguro dahil hirap kami sa buhay noon at ayoko na talagang bumalik din doon. Hindi naman dahil sa pera, pero yung anak ko kasi nasanay na rin na ganito yung buhay namin kahit paano nakakaluwag. At talagang nabibigay ko yung mga gusto niya. Kaya talagang siguro nape-pressure ako at nagmamadali din. Pero sabi nga nila it takes time. Lahat tayo may timeline. At thank you pa rin kay Lord kasi kahit papano, nabibili pa rin namin yung mga kailangan namin sa araw-araw. Tayo dito sa ginagawa ko, nagsaing lang pala muna ako, tapos nagluto rin ako ng adobo. Adobo na naman pala yung babaunin ni Ponyong kasi ito rin talaga yung pinakamadali. Tinda rin pala sa Tianggi yung asawa ko, kaya talagang inasikaso ko na rin. Itong lulutuin kong adobo hanggang lunchtime na pala namin. Bago pala ako nagluto ng adobo, kumain muna ako ng almusal. Iiwasan ko na rin talaga magpagutom dahil iba talaga yung nararamdaman ko nung mga nakarang araw. Sobrang pagod na rin kasi pinagsasabay-sabay ko talaga lahat. Pag-affiliate, gawaing bahay, at small business owner. So iba talaga kapag isip mo yung gumagana. Paano palalakasin, talagang ako lahat, pati pagre-restock. And tinry ko na rin pala itong isbrew na coffee. And herbal din siya kaya pwedeng-pwede sa mga diabetes. Dahil stevia yung ginamit na sweetener, marami rin siyang benefits. Bago pala ako nagluto, eto kumain at uminom na rin ako ng kape. Ang sarap talaga nitong kape. And habang kumakain na ako, isinalang ko na rin yung lulutuin kong adobo. Bago pala ako nagluto ng adobo, nagpakulo muna ako ng guyabano tea. So after ko magpakulo ng guyabano tea, ginisa ko na rin agad yung mga bawang at sibuyas. Nung nag-aroma na yung bawang at sibuyas, nilagay ko na rin agad yung manok. Ginigisa ko talaga ng husto. So habang nagluluto ako ng adobo, nagready na rin agad ako ng baon ni Ponyo. Try din pala ako ng wheat bread para sa baon ni Ponyo. And kinain niya naman. Habang gumagawa pala ako ng baon ni Ponyo, sinisilip ko na rin yung niluluto kong adobo. Hindi kasi talaga pwedeng masayang sa umaga yung oras ko kasi konting oras ko lang na late na rin talaga si Ponyo. Fruit sandwich biscuits pala yung baon ni Ponyong sa school. After ko gumawa ng baon ni Ponyong, kumuha na rin ako ng rice. Babaunin niya sa school. So hindi pa pala luto yung adobo kaya inuna ko na lang yung baon ng asawa ko. Nagising na rin pala si Ponyong kaya pinakain ko na rin siya agad ng oatmeal na champorado. Niiwas ko rin talaga sa masyusugar na pagkain si Ponyo para iwas hyper din. Yung baon pala ng asawa ko, same lang din sa breakfast ko. Pero naglagay ako ng cheese kasi favorite talaga ng asawa ko yung cheese. Tapos may fruits din siya, same ng kay Ponyo. Paubos na pala yung fruits namin, kaya ayan na lang talaga yung nailagay ko. Hindi pala kami nakapamili nung linggo. So ayan, tapos na agad yung baon ng asawa ko. And sinunod ko na rin agad yung baon ni Ponyong sa therapy. Kasi luto na rin after ko gumawa ng baon ng asawa ko. Lagyan ko rin ng nilagang itlog kasi favorite niya talaga yung tandem ng adobo na may nilagang itlog. And ayan naman yung lunch ni Ponyong sa therapy. At ayan na nga yung baon ng asawa ko at ni Ponyong. Salamat sa lahat ng nanood. God bless!